So po, magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Jeremy Francis Las Piñas at ako po ang magre-report ng bagong ortografiyang Pilipino. So isa na po natin talakayin ng bagong ortografiyang Pilipino. So ano nga ba ang ortografiya? Ang ortografiya ay hinango mula sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay ortus or griffin. Ang ortus sa Tagalog ay wasto or tama. At ang griffin naman ay pagsulat. So, ibig sabihin, ang ortografiya ay tumutukoy sa isang partikular na sistema na kung paanong ginagamit ang isang partikular na wika. At ayon kay Henry Glasson, ang wika ay isang masistemang balangkas. So, hindi natin pwedeng magamit ang isang partikular na wika kung wala tayong sinusundang sistema. So, napakahalaga class na meron tayong sinusundang sistema sa paraan ng pagbigkas, sa pagbuo ng mga salita, sa pagbuo ng mga pangusap, at ng mga pahayag. So, dako tayo sa ortografiya ng wikang pambansa. Ang ortografiya ng wikang pambansa ay ang sinusundan na sistema o proseso ng wikang Filipino. So, ang ating wika o ang ating wikang Filipino ay kasalukuyang sumusunod sa tinatawag nating ortografiya ng wikang pambansa. At meron tayong 4 na version ng wikang pambansa. At ang pinakaunang version ng ortografiya ng Pilipinas ay lumabas noong 1914 na kung saan Tagalog ang hinirang na wikang pambansa. At habang ginagamit natin ng ating wikang pambansa ay patuloy ang pagbabago at pagpapabuti ng ating ortografiya o mga tuntunin sa paggamit ng wika. Kaya naman patuloy ang pagrerebisa ng ating ortografiya simula 1940 at nasundan ito na 2001, 2009 at 2013 na kasalukuyan nating ginagamit yung ortografiyang version 2013. At dako naman tayo sa nilalaman ng ortografiya. Ano nga ba nilalaman ng ortografiya? So, meron itong 3 partikular na bahagi. Una, yung graphema, pagpapantig, at pagbabaybay. So, unahin natin yung graphema. So, ano ba ang graphema? Sabi dito, ang graphema ang pangunahing tungkulin ng ortografiya ay ang paglalapat ng graphema sa pahayag na pasalita at bigkas. Ang graphema ang isang set o pangkat ng mga bahagi sa isang sistema ng pagsulat. So, ang mga graphema ng ortografiyang Pilipino ay binubuo ng tinatawag na titik at dititik. So, may dalawa din siyang bahagi. Una natin pag-usapan yung titik. So, ano yung titik? So, ang titik o letra ay sagisag sa isang tunog o pagsasalita. So, binubuo ito ng mga patinig at ng mga katinig. So, ano ba yung patinig? So, yung patinig, yung sinabi ni Sir nung nakaraan ay ito yung ating a, i, u, u na kung saan ay pinalitan na nga ng basang a, e, i, o, u. So, hindi na yung dating basa. At yung katinig naman, ito yung sa English ay consonant. At yung patinig naman sa English ay vowels. Ang serye ng mga titik o letra ay tinatawag na alfabeto. So, ito na nga yung ating alphabet. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik na kumakatawan ng bawat isa sa isang tunog. At
binibigkas o binabasa mga titik sa tunog Ingles maliban sa enye sapagkat ang enye ay nagmula sa Espanyol. At dako naman tayo sa pangalawang bahagi, yung D-titik. So, binubuo ang D-titik ng mga tuldik at mga bantas. Ang tuldik o asento ay gabay sa paraan ng pagbigkas ng mga salita. Sa linguistika, itinuturing ang tuldik na simbolo para sa impit na tunog o kaya sa diin o haba ng pagbigkas. So, ang dituldik daw ay ito yung sumisimbolo sa impit na tunog na kung saan dito pinapakita yung diin o haba ng isang salita. Paano nagkakameron ng pagkakaiba ang isang salita kahit magkakapareho yung kanyang baybay o yung spelling niya, nagkakameron ng pagkakaiba base dun sa diin o haba ng pagbigkas natin. Sa abakadang Tagalog, 3 ang pinalaganap ng tuldik. So, yung una, ang tuldik na pahilis. So, yung pag ganon, nakikita nyo naman sa screen ninyo. So, sabi dito, sumisimbolo sa diin at haba ng isang salita. So, ang pahilis, ito ay ang bigat ng pagbigkas ng pantig na maaaring makapag-iba sa kahulugan ng mga salita, magi ang mga ito man ay magkapareho ng baybay. So, ito na nga yung sinabi ko kanina na kahit magkapareho sila ng baybay, magkaiba naman yung kanilang kahulugan. So, halimbawa nito, yung hapon. Diba? Afternoon. Tapos yung hapon, Japanese. Diba? Magkapareho yung kanilang baybay, magkapareho yung basa natin sa kanila, pero kapag binasa natin sila ayon dun sa sitwasyon, nagkakaiba yung kanilang kahulugan. Tulad nga ng halimbawa, puno, diba? Tasa, nababago yung kanilang kahulugan base dun sa diin o haba ng pagbigkas natin. At doon naman tayo sa pangalawa, yung tuldik na paiwa. So, ano yung tuldik na paiwa? Ang tuldik na paiwa ay ang sa mga salitang may diing malumi at inilalagay sa ibabaw ng huling patinig ng salita. So, halimbawa nito, yung luma, suyo, at yumi. So, dako naman tayo dun sa pangatlo, yung tuldik na pakopya. Hindi pakopya ha, pakopya. Iba yung pakopya. So, ano yung tuldik na pakopya? So, ito yung sumisimbolo sa impit na tunog. So, ang pakopya ay pananda sa salitang maragsa at matatagpuan sa patinig na nasa dulo ng salita. So, ang halimbawa nga nito, yung salitang ngiti, ngata, tuko. So, yun yung mga halimbawa nun. So, si sir, baka merong iba pang masasabing halimbawa tungkol dito sa pakopya. So, dako naman tayo dito sa bantas ng titik. So, ang bantas ay kumakatawan sa mga patlang at himig ng pagsasalita sa pagitan ng mga titik at pantig, sa pagitan ng mga salita at mga parirala, at sa pagitan ng mga pangungusap. So, yung mga karaniwang bantas, ito yung kuwit, tuldok, pananong, padamdam, tuldok kuwit, tutuldok, kudlit, at gitling. So, siguro naman, alam na natin kung paano gamitin yung mga bantas na ito. So, alam natin kung paano gamitin dapat yung kuwit, kung kailan to ginagamit, yung tuldok, yung pananong, so, padamdam, yung tuldok kuwit, tutuldok, kudlit, at gitling. So, dapat college na tayo, alam na natin kung paano gamitin yung mga bantas na iyan. So, dako naman tayo dun sa pangalawang bahagi ng ortografiyang Pilipino, yung pagbabaybay.
Ayon sa kay W.F. Manual sa masinop na pagsulat, bahagi ng pagpapaunlad sa wika ang modifikasyon nito. Mahalaga ang standardisasyon sa usaping teknikal at edukasyong pangwika. Pagsunod ng pagbabago ng panahon at kahilingan sa pagbabago ng wika, pagbabawas sa kalituhan ng mga gumagamit ng wika. Sa pagbabagong ito, may papakita ang tamang paggamit ng Filipino sa iba't ibang larangan mula sa maunlad na bagay sa ortografiya. Magamit ang maluwag at tama ang Filipino sa iba't ibang usapin. So, sa pagsulat ng isang pangusap o ng isang gawa, akda, mahalaga na magkaroon tayo ng tamang standard. Ayun na nga yung pagbabaybay. Kailangan meron tayong maayos na pagbabaybay para hindi magkaroon ng kalituhan yung mga gumagamit ng wika, para magkameron tayo ng kaayusan. Pagbabaybay. Sa kasalukuyang ortografiya, hindi na maaari ang dati at payak na itinuturing na sinusunod kung ano ang bigkas siyang sulat sa pagbabaybay na pasulat. So halimbawa nga nito yung salitang mga, diba? Yung mangang mahaba, yung mga. So anong mapapansin natin dito? Yung mga na mahaba dati, tulad nga nung sabi, kung ano yung bigkas siyang sulat. So kung ano yung nakikinig natin, yun na rin yung sinusulat natin. So, yun yung dating ginagawa nila. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, pinapaikli natin yung salitang mga. So, yung salitang mga na mahaba, ginamit ito hanggang sa bungad ng ika-20 siglo. At yung mga naman, ito yung kasalukuyan nating ginagamit. Diba? Mahalaga rin pag-aralan natin kung kailan ginagamit ang maikling nang at ang mahabang nang. Ito ay isang tuntuning pinairan mula balarila at lumago sa ugali noong panahon ng Espanyol na mahabang nang ang sinusulat. So, kailan ba ginagamit ang maikling nang at ang mahabang nang? So, ito yung mga example kung paano ginagamit ang nang. So, kailan ba ito ginagamit? Yung nang na maikli. Kapag ang sinusundan na salita ng pangusap ay pangalan. So, halimbawa, pumunta ng paaralan ang guro. So, asan ang pangalan dito? So, tinutukoy dito ay ang paaralan. So, ito yung pangalan. At yung nang naman, kailan natin ito ginagamit? Kapag ang salita ay inuulit. So, halimbawa, pinutol ng pinutol ang mga puno sa bukid. So, kapag inuulit yung salita o isang pangusap, pwede mo dong gamitin yung nang na mahaba. Halimbawa, kumain. Diba? Kumain ng bata. At dako naman tayo sa gamit ng bagong 8 titik. Pagbabago sa baybay na pasulat ang paggamit ng 8 dagdag na titik sa kasalukuyang alpabeto. Ito ang mga bagong dagdag na titik. So, ito yung mga dinagdag nila. C, F, J, N, U, V, X, Z. So, pangunahing gamit ng mga ito ang pagpapanatili ng mga kahawig na tunog sa pagsulat ng mga salita mula sa katutubong wika ng Pilipinas. So, ang titik F, J, V at Z ay napaka-importante upang maigalang ang mga kahawig na tunog sa mga katutubong wika noong panahon ng abakada na ang pagkasulat ng ifugaw ay ipugaw. At ang ibatan naman ay ibatan. So, ginagamit ito upang maiwasan natin yung pagkakahawig ng wika sa mga katutubo para maigalang natin sila.
So, ang mga halimbawa nito ay ang mga salitang sapot, ang ibig sabihin sa ibaloy ay sapot ng gagamba, at palendag sa tinuray ay flautang pambibig na may nakaipit na dahon sa ihipan. Feyo sa Kalinga, pipa na yari sa Bukawi o sa Tambo. Masjid, so ito ay gusali, sambahan ng mga Muslim. So dako naman tayo sa bagong hiram ng salita. So hindi na kailangang ibalik sa original na anyo ang mga hiram na salitang lumaganap sa mga baybay na mga alinsud sa abakada. So halimbawa nito, hindi dapat ibalik ang F ng original na forma sa Espanyol dahil ginagamit ng matagal ang forma, pati ang mga ginagamit itong formal, informal, formalismo, formalidad, deformalidad at iba pa. So halimbawa pa rin, isa pang halimbawa, hindi rin dapat ibalik ang pirma sa firma kasi ito na yung kasalukuyan nating ginagamit. Ang bintana sa bentana, ang tseke sa tseke, yung nakikita naman natin mga spelling. Ang pinya sa pinya, dati enya siya. At yung hamon sa jamon. So marami pang halimbawa, di ko na lang isinama yung iba kasi baka tumagal tayo. Eksperimento sa English. So ano ba yung mga ginawang eksperimento sa English? So basahin nyo lang guys kasi babasahin ko rin naman yan para hindi aksaya sa oras. So ang ganitong re-spelling ay malaking tulong sa mga mag-aaral dahil higit na madali nilang makikilala ang nakasulat sa na version ng salita. Katulad nga halimbawa ng ng school, 'di ba? Kung isusulat natin 'yan sa salitang Tagalog, 'di ba napakapangit. Tulad ng schedule, 'di ba? Hindi pamilyar. Yung police, boxing, resist, lalo resist. Tama naman. Ibang-iba yung kanyang spelling. Pero kapag English yung inilagay sa kanya, is mas maintindihan natin yung nakasulat o yung ibig sabihin na ipinapahiwatig ng salita. Kailan hindi pa maaari ang respelling? Una, kapag nagiging kakatuwa o katawa-tawa ang anyo nito sa Pilipino. Yan, kapag nagiging katuwa o nagiging katawa-tawa na yung spelling niya, hindi tayo pwedeng mag-respelling. Pangalawa, nagiging higit pang mahirap basahin ang bagong anyo kaysa original. Yan. Pangatlo, nasisira ang kabuluhang pangkultura, pangrelihiyon o pampolitikang pinagmulan. Apat, higit ng popular ang anyo sa original. At panglima, lumilikha ng kaguluhan ng bagong anyo dahil may kahawig na salita sa Filipino. So, yan. Lumang salitang Espanyol. Nakatanghal sa listang mga lumang hiram na salita mula Espanyol ang naganap na pagsasaabakada ng mga tunog na banyaga. Gayon din ang pagbaluktot sa anyo ng original na salita gaya ng bakasyon sa vacation, kabalyo, di ba? Kandila, kandilya, kandela, basa dyan. Yan. Puwersa, tapos puwersa, litson, lechon, lisensya, sibuyas, sibulats, yan.
So ayan. Ay, nabago. Sorry. So, dako naman tayo dun sa pangatlo, yung pinakahuling bahagi ng ortografiyang Pilipino, yung pagpapantig. Ang pagpapantig, ito ay tawag sa paghati-hati ng tunog sa isang salita. So, halimbawa, magalang. So, yung magalang, papantigin natin yan. Sorry. Wala. Magalang. Lang. So, tama yung pagpapantig. Isa pang halimbawa, tularan. Tularan. So, isa pang halimbawa ng pagpapantig, paaralan. Paaralan. So, batayan ng ang wastong pagpapantig ng salita upang mabigkas ito ng maayos. So, bibigyan ko naman kayo ng isang maling halimbawa ng maling pagpapantig ng salita. Halimbawa, tularan. Ran. So, mali yung kanyang pagpapantig. Paaralan. Lan. So, mali din. So, nagiging mali ang pagbigkas natin ng salita base sa pagpapantig na ating ginagawa. So, ang wastong pagpapantig ay kung paano ang wastong pagbigkas ng salita. So, huwag kalimutan na sa pagpapantig ginagamit natin ito ng gitling. So, hanggang doon na lamang po yung aking report. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay merong natutunan. Thank you. Meron po pala akong pa-quiz. Up to 10 lang naman po. Paki-review na lang po. Pakitandaan po yung mga mahalagang nabanggit ko. So, yun lang po. Maraming salamat po ulit.